Roma Kabanata 9. Sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling, ang budi ko rin naman ay nakikisaksi sa akin sa banal na diwa. Na mayroon akong malaking kabigatan at patuloy na kalumbayan sa puso ko. Pagkat maaari kong mithiin na ako mismo ay masumpa mula kay Kristo dahil sa mga kapatid ko, na mga kamag-anak ko alinsunod sa laman. Na sila ay mga Israelita, na sa kanila ay nauukol ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga kasunduan, at ang pagbibigay ng batas, at ang paglilingkod ng Diyos, at ang mga pangako. Na sa kanila ang mga ama, at mula sa kanila tungkol sa laman ay dumating si Kristo, na siyang higit sa lahat ay, Diyos na pinagpala magpakailanman. Amen. Hindi sa tila ang salita ng Diyos ay naging walang bisa. Pagkat hindi silang lahat ay Israel, na mga mula sa Israel. Dahil sila ay binhi ni Abraham, ay mga anak silang lahat, kundi, kay Isaac ay tatawagan ang binhi mo. Iyon ay, silang mga anak ng laman, ang mga ito ay hindi mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay ibinibilang na binhi. Pagkat ito ang salita ng pangako, sa panahong ito ay darating ako, at si Sara ay magkakaroon ng isang lalaking anak. At hindi lamang ito, kundi nang si Rebecca rin naman ay nagalihi sa pamamagitan ng iisa, sa makatuwid ay sa pamamagitan ng ama nating si Isaac. Pagkat ang mga anak samantalang hindi pa ipinapanganak, ni nakagawa na ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ayon sa paghirang ay tumayo, hindi mula sa mga gawa, kundi mula sa Kanya na tumatawag. Sinabi ito sa Kanya, ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay minahal ko, ngunit si Esau ay kinamuhian ko. Ano nga ba ang sasabihin natin? May kalikwan ba sa Diyos? Ipagbawal nawa ng Diyos, pagkat sinasabi niya kay Moses, maaawa ako sa kanyang ibig kong kawan, at mahahabag ako sa kanyang ibig kong kahabagan. Sa gayon nga ay hindi ito sa kanya na may ibig, ni sa kanya na tumatakbo, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa. Pagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, maging dahil sa gayon ding layunin ay itinaas kita, upang maipakita ko ang kapangyarihan ko sa iyo, at upang maisaysay ang pangalan ko sa bawat bahagi ng buong lupa. Kung gayon ay naaawa siya sa kanyang ibig niyang kawan, at sa kanya na ibig niya ay pinapatigas niya. Sasabihin mo nga sa akin, bakit pa ba siya naghahanap ng pagkukulang? Pagkat sino ba ang nakalaban na sa kalooban niya? Hindi ngunit, o tao, sino ka bang sumasagot laban sa Diyos? Ang bagay bang inanyuan ay magsasabi sa kanyang umanyo rito, bakit mo ba ako ginawang ganito? Wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok, na sa gayon ding limpak ay gumawa ng isang sisidlan sa ikararangal, at iba patungkol sa di ikararangal? Ano ba kung ang Diyos, na nag-iibig na ipakita ang pagkapuot niya, at ipaalam ang kapangyarihan niya, ay nagtiis ng may labis na pagbabata sa mga sisidlan ng pagkapuot na nababagay sa pagkapuksa. At upang maipalam niya ang mga kayamanan ng kaluwalhatian niya sa mga sisidlan ng awa, na una na niyang inihanda sa ikaluluwalhati. Maging tayo, na tinawag niya, hindi mula sa mga Judeo lamang, kundi mula rin naman sa mga Hentil. Gaya ng sinasabi niya kay Oseas, tatawagan ko silang bayan ko, na hindi ko naging bayan, at minamahal niya, na hindi naging minamahal. At mangyayari ito, na sa dako kung saan ay sinabi sa kanila, hindi ko kayo bayan, doon ay tatawagan silang mga anak ng buhay na Diyos. Si Esaias din naman ay sumisigaw tungkol sa Israel, kahit na ang bilang ng mga anak ni Israel ay maging gaya pa ng buhangin sa dagat, ay maliligtas ang isang nalalabi. Pagkat tatapusin niya ang gawa, at puputulan ito ng maikli sa katwiran, dahil gagawin ng Panginoon ang isang maikling gawa sa ibabaw ng lupa. At gaya ng sinabi ni Esaias noong una, malibang ang Panginoon ng Sebaot ay mag-iwan sa atin ng isang binhi, ay naging gaya na tayo ng Sodoma, at nagawang katulad ng Gomorrah. Ano nga ba ang sasabihin natin, na ang mga Hentil, na hindi sumunod alinsunod sa katwiran, ay nakatamo sa katwiran, sa makatuwid ay ang katwirang mula sa pananampalataya, ngunit ang Israel, na sinundan ang batas ng katwiran, ay hindi nakatamo sa batas ng katwiran. Bakit? Dahil hindi nila ito hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi gaya ng ito ay sa pamamagitan ng mga gawa ng batas, pagkat napatid sila sa batong kapapatirang iyon, gaya ng nasusulat, Masdan, inilalagay ko sa Sion ang isang batong kapapatiran at bato ng katitisyoren, at ang sinumang manalig sa kanya ay hindi mapapahiya.